can't see. This is Black Beauty. Welcome to my family. Smiles and laughter sharing with you. A happy place where dreams come true. Kaya na pala kayo. Meron lang tayong pag-uusapan. Hindi po tayo kakain at meron lang tayong bibigyan ng reaction sa isang video na nakita ko sa Facebook. Alam niyo naman ang inyong ante pagdating sa mga ganyan chismosa. Hindi, ito lang po ay aking sasabihin o parang payo na din na gaya kong kadama katulong dito sa Saudi Arabia. Meron po ako nakita sa isang Facebook na humihingi rin siya ng opinion. Humihingi siya ng opinion dahil nga daw, ano daw ba ang magiging reaction natin bilang isang syagala kapag ang bisita ni amo ay may kasamang katulong. Na hindi marunong tumulong sa trabaho. So, ayan. Bilang kadama, bilang katulong, for about almost, for about 10 years or mahigit mag 11 years. Or 11 years na yata. Ako nakalimutan ko na basta nasa 10 years past 10 years na ako dito sa Saudi. Na may nag-alaga ng bata, na-experience na bisita lang din, bumisita sa ibang bahay na may alaga o ganyan. So, at na-experience rin po na meron din kaming bisita dito na may kasamang katulong, na may kasamang alaga. Kasi po ang hinihingi niya na opinion is meron daw bisita ang kanyang amo and then may kasamang katulong. Ngayon, itong si katulong ay may alaga. Ayon sa kanyang istorya is ang katulong is pinakain ang bata. And kaya nga pinakain. Nung pinakain ng bata, pinakain na nga ng katulong yung alaga daw niya. And then, after na pinakain ng katulong yung alaga niya is yung pinagkainan, inilagay lang sa lababo. And then, a few minutes, tinawag na daw ng madam itong katulong na may alagang bata. Kasi dito, kapag tinawag na ni madam, kailangan sira alatul. Dapat andun ka na. Pupunta ka na agad sa kanya, kay madam. So, ganyan nga nangyari. Naiwan yung pinagkainan ng bata sa lababo. At itong nagtatanong ng opinion kung anong magiging maging pakiramdam mo kung ganun ang nangyari sa iyo. Kasi siya, parang nakikita ko dun sa kanyang itsura is parang naiinis siya na hindi man lang hinugasan yung plato nung katulong na nagpakain ng kanyang alaga. Ang opinion ko para sa akin lang guys, sa buong pagtatrabaho ko dito sa Saudi, na ganyan ang naging sitwasyon. Naranasan ko po ang ganyan, pero sa side ng katulong na may alaga, para sa akin, naiintindihan ko siya kung andun siya sa halimbawang pumunta siya dito sa bahay ni amo, may alaga siya, nagpakain, iniwan yung plato na hindi hinugasan. Para sa akin po is okay lang yun. Para sa akin po okay lang po yun. Kasi naiintindihan ko kung ano yung sitwasyon niya. Siguro maybe pagod na siya. Kasi karamihan po talaga dito sa katulong is
bigla na lang tatawagin ni amo, lalabas, pupunta sa ibang bahay na wala pang laman ang sikmura. Pagod na nagtrabaho, gumigising ng maaga, ganyan po. So, naiintindihan ko yung katulong na yun na may alaga. Para sa akin po. Sa akin kasi, ako po, isa pagkaganyan ang nangyayari dito sa bahay na amon na may ganyang sitwasyon is hinahayaan ko lang po. And hindi naman po sa ikinuha ko yung sarili ko, talagang ganun po ako. Inaako ko lahat ng trabaho. Hindi, kung kusa siyang tutulong, okay, salamat. Pero hindi ko kung po pwede ako na lang ang gagawa kasi alam kong trabaho ng katulong. Dadating pa nga yan pag minsan yung ibang katulong na ganyan, lalo na kapag ibang lahi. Dadating sila dito, ang unang tatanong ko agad sa kanila is, kumain ka na ba? Gusto mo ng tsaa? Baka hindi ka pa kumain, bibigyan kita ng pagkain. Ganyan. Gusto mo na, may net ka ba? Bibigay ko yung password. Ganyan ang sinasabi ko kaagad sa katulong dahil alam ko kung ano ang sitwasyon niya dahil naranasan ko din. And so, ayan, sa kabilang side naman po, na ako ang katulong ni amo, na merong katulong na ganun niya ang gagawin ko. Kapag ako naman ang dumadayo na hawak ko ang alaga ko, nagpapakain ako ng alaga ko, ayan, ang ginagawa ko naman guys is hinuhugasan ko talaga yung pinagkainan. Kaya ako ang nasa sitwasyon ng katulong naman din na ganun nga may alaga. Kasi na-experience ko rin talaga yung ganun na dumadayo sa ibang bahay, bumibisita. Pero ang trabaho ko po guys is pag napakain ko na ang alaga ko, ako na maghuhugas ng plato. Kusa na rin akong tumutulong kapag wala sa akin yung bata. Kusa na rin akong tumutulong sa kasambahay, kung sino yung pinuntahan namin na bahay, kung may kasambahay. Ayan. Kusa na po akong tumutulong. Ayoko nakikita din na hindi na siya magkataugaga na nagtatrabaho tapos ikaw nakaupo ka lang or hawak mo lang. Kasi ang hirap po talaga na bilang katulong dito sa Saudi. And kung hindi ka makikisama o hindi malawak ang iyong pangunawa at ang pasensya mo dapat sobrang walang hanggan ang pasensya, lalo na pag sa bata. Ayan. Pag hindi mo talaga kakayanin, kaya dapat dito is matatag, mahaba ang pasensya. Ayan. At syempre, ang kailangan din po natin gawin is makisama. Saan man tayo pumunta, kahit ibang lahi man yan nakatulong, makisama po tayo. Para walang gulo, walang away. Kung hindi ka naman niya naiintindihan, lalo pag ibang lahi, kung hindi ka naiintindihan, is hitian mo lang, batiin mo lang na assalamualaikum, ganyan. Tapos na, wag na kayo mag-usap. Dot na lang sila. So, ayan, share lang ang experience, ng opinion and my experience also. Kaya, so bilang katulong, sana mahaba ang pasensya, mapagbigay, at pare-parehas lang tayo ng trabaho guys. Napakahirap talaga, alam ko yan, kaya share lang. So ayan, so ako naman ay nagpapasalamat sa lahat na pinuntahan ko. 2 amo lang po ang napuntahan ko for this dito sa Saudi. Ang una is about 10 years, yun ang pinakamatagal ko pinag-stayan sa isang amo, 10 years. And ngayon dito sa aking bagong amo is magtatapos na ako ng 2 years. So mabait si Lord kasi lahat ng napupuntahan ko is mabait na amo. Yun lang talagang sobrang hirap, hindi mo talaga matatanggal sa kanila yung puyat na pati ikaw kadamay. So yan lang guys. And thank you so much sa watch. Thank you so much. Guys, if you like our video, just go here on Black Beauty Official Vlog. And
This channel is more about entertainment, food and cooking, and life learning. And don't forget to like, share, and subscribe. Love you all, guys. Sa sobrang Maganda ka ba? Opo. Wow. May pera ka ba? Wala. Bye-bye ka doon. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Wow, flying kiss. Grabe namang face card yan. Uy, be, baguhin mo yung ugali mo. Naiinis na sila sa'yo, ang taray mo daw. Nasaan? Hindi ko alam kung nasan sila. Mag-sorry kapag nakita mo sila. Yung paki ko, nasan?